Ayon sa Koreano, ay nasa peak ngayon si Carl Tamayo ng kanyang career at dapat nang i-consider ang paglipat sa mas malaking liga. Well naman ang balita itong si Tamayo, mapa sports media or mga fans ay puro maganda ang sinasabi. Hindi na tayo magtataka sa kanyang mga solid na numero, averaging 17.9 points per game, 6.7 rebounds at 2.4 assists, and shooting well from the field. At mahalaga rin ang kanyang consistency. And so kaya sabi ng Korean vlogger na si BKPD, ang nag-iisang Koreanong kumukonek sa Philippine basketball, na bakit hindi raw subukan ng mas mataas na liga sa KBL, katulad ng Japan B-League at NBL Australia. Wala namang masama dahil nakikita niya ang husay ng ating kababayan. Pero ang question ay magiging tama ba ang magiging desisyon kung sakaling gawin ito ni Carl Tamayo. Una sa Japan B-League, yes top 2 or even top 1 na liga sa Asia sa pinakamataas na salary. Galing na dyan si Carl Tamayo at kanyang nakita ang difference kung paano siya gamitin ng team. Although naniniwala naman ako na wala naman yan sa liga dahil nasa team na pupuntahan ng isang player ang magdidikta ng iyong kapalaran. Malayong malayo ang narating ni Carl Tamayo sa LG Lakers. Kung anong meron siya noon sa Ryukyu Golden Kings ay sobrang layo ng turing sa kanya ng koponan ito. Kaya it is not a good choice to take risk dahil hindi niya alam ang kanyang haharapin sa Japan B-League. Yes, maganda ang sweldo pero maaari magbago ang kanyang sitwasyon katulad noon na nangyari kay Ronjoy Abarrientos na isang KBL Rookie of the Year na pagdating sa B-League from a team starting point guard ay naging mas matagal ang nilagay sa bench noong lumipat ng liga. Kaya dapat talagang pag-isipan dahil sa ngayon ay walang ibang team na tuturing ng maayos kay Carl Tamayo maliban sa napatunayan na LG Lakers. Considering the salary sa B-League, yes, very tempting pero depende yan sa ating kababayan. Ang isa pang liga ay ang NBL Australia. Yes, maganda ito na i-consider kung skills and development ang pag-uusapan at isa sa liga na tinitignan ng NBA and competition wise ay maganda itong i-consider. Hindi nga lang guarantee na kayang ibigay ng NBL ang mga salary sa B-League or even KBL dahil depende pa rin sa player katulad ni Kai Sotto na paid well sa liga na yan. Pero ang ending ay nag-B-League pa rin dahil kayang ibigay ng Japan ng mas mataas sa mga liga sa ating region. And again for Carl Tamayo, tama ang sinabi ng mga fans na why not build a legacy sa KBL. And maraming Pilipino magsasabi na mas mainam na magstay ng matagal sa Korean Basketball League. And ikaw sa tingin mo, dapat nga bang magstay sa KBL si Carl Tamayo? Inyong sagutin sa comment section.